pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Ezekiel 37:7-10. Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos sa akin. Habang ako'y nagsasalita ng propesiya, biglang nagkaroon ng ingay at narito isang lagutukan. Ang mga buto ay nagkalapit buto sa buto nito. Habang ako'y nakatingin, narito may mga litid sa mga iyon at ang laman ay lumitaw sa mga iyon at ang balat ay tumakip sa mga iyon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa mga iyon. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, Anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hininga at hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. Kapangyarihang bumuhay. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan. Siya ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Ang kamatayan, pisikal man o espiritual, ay walang kapangyarihan sa harap ng Diyos. Ang pagbabago at muling pagkabuhay ay hindi nagmumula sa lakas ng tao, kundi sa salita at hininga ng Diyos, ang Espiritu Santo. Awit 131-4. Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan, mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, O Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Hingin sa Diyos ang buhay. Ang lahat ay nagkasala at naging mga patay sa kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Jesus na kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at muli niyang binuhay mula sa libingan. Manalig sa katotohanan ito ng Ebanghelyo. Mula sa kalaliman ay ipahayag natin na si Jesus ay Panginoon at manalig tayo na siya ay binuhay na muli ng Diyos. Sa atin ang kanyang buhay na nagwagi laban sa diablo at sa kamatayan. Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Roma 8:9-11. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ang pagkakaroon ng bagong buhay. Ang bawat sumasampalataya ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng garantiya na bagaman ang ating pisikal na katawan ay may kamatayan dahil sa kasalanan, tayo ay muling bubuhayin at bibigyan ng bagong buhay, katulad ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang pagkakaroon ng Espiritu Santo ang siyang tanda ng pagmamay-ari ng Diyos sa isang tao at ang pinagbumulan ng kanyang espiritual na buhay. Juan 11:23-27. Sinabi ni Jesus kay Marta, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Marta sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay.
At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Ngayon na, para kay Marta, ang muling pagkabuhay ay isang sana at balang araw. Isang pag-asa na malayo pa sa hinaharap. Kung ito ang katotohanan, hindi maaaring buhayin ni Jesus ang kanyang kapatid na si Lazaro. Binago ni Jesus ang focus ni Marta mula sa panahon kung kailan mabubuhay, patungo sa relasyon sa kanya na kanyang sasampalatayaan. Ang kamatayan ay pansamantala lamang para sa mga nasa kay Kristo. Ang buhay na ibinibigay niya ay hindi winawakasan ng libingan. Ang tanging pinagmumula ng buhay. Ang Diyos ang nag-iisang pinagmumula ng buhay at sa pamamagitan ng kanyang salita at ng Espiritu Santo, mayroon na tayong katiyakan ng muling pagkabuhay at bagong buhay kay Hesukristo. Ang kamatayan, pisikal man, espiritual o bunga ng kasalanan, ay ganap na naggagapi ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi na natin kailangang maghintay lamang sa huling araw, dahil ang buhay na walang hanggan ay isang kasalukuyang realidad para sa bawat sumasampalataya at pinananahanan ng kanyang espiritu. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.